Chloe, anong mensahe mo? Ay, sorry, wag na, Okay, wag na raw. We respect that. Magkakaiba ang naging reaksyon ng mga kababayan nating nakapanood sa pagtanggi ni Chloe San Jose na magpa-interview sa media kagabi, August 13. Kasama ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang jowang si Chloe sa pagbabalik nito sa Pilipinas matapos ang matagumpay na laban sa 2024 Paris Olympics. Kitang-kita sa video coverage ng iba't ibang news at media organizations ang content creator na katabi ni Carlos habang naglalakad sa Villamor Air Base sa Pasay City pagkababa ng sinakyan nilang chartered Philippine Airlines flight mula sa Dubai. Talagang makikitang pinagkaguluhan ng media si Carlos pati na ang iba pang mga atletang Pinoy na nagbigay ng karangalan sa bansa. Mapapanood ang video sa social media kung saan masayang nakipag-selfie si Chloe sa ilang kababayan nating sumalubong sa delegado ng Pilipinas sa Paris Olympics. Sa isang bahagi ng naturang video ay nilapitan ng GMA7 News anchor at TV host na si Maris Umali ang girlfriend ni Carlos at tinangkang mag-interview. Ngunit kaagad na tumanggi si Chloe sabay sabing, "Ay sorry, wag na mag-interview." Naintindihan naman ni Maris ang desisyon ni Chloe at nagdialog ng, "Huwag na daw, and we respect that." Sumagot uli si Chloe ng, "Sorry po." Ilang araw ding na headline si Chloe sa mga news at online entertainment sites dahil sa alitan ng mag-inang Carlos at Angelica Yulo, tinawag din siyang epal na girlfriend dahil palagi siyang nakadikit at nakabuntot kay Carlos. Inakusahan din siya ng pang-aagaw ng spotlight mula kay Carlos dahil nga sumama pa ito sa isang press con ng binata na akala mo'y isa ring atleta at Olympian. Isang netizen naman ang niresbaka ni Chloe para ipagtanggol ang sarili, aniya, kahit kailan daw ay hindi siya nagpa-interview sa media at hindi niya kailanman inagawa ng eksena si Carlos. Hati naman ang reaksyon ng netizens tungkol dito. May mga natuwa dahil pinanindigan ng dalaga ang hindi pagpapa-interview sa media para hindi na maagawan ng eksena si Carlos, pero may mga nagkomento naman na parang ang bastos ng ginawa niya kay Maris na gusto lamang siyang makausap sandali para kunan ng pahayag sa pagbabalik nila ni Carlos sa Pilipinas. Last but not the least, the President will confer the Presidential Medal of Merit to two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo. The Presidential Medal of Merit is conferred from an individual for gaining prestige for the country in an international event in the fields of literature, the sciences, the arts, entertainment, and other civilian fields of endeavor, including sports, that foster national pride and artistic excellence. The citation reads as follows: "Be it known to all men by these presents, that I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, in recognition of his historic twin triumphs at the 2024 Paris Olympics, in the men's floor exercise and men's vault events, winning the first ever Olympic gold medals in gymnastics for the Philippines, for his demonstrated commitment to the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, advancing the cause of peace and global solidarity through sports, for his continuous application and development of skill, talent, intelligence, and discipline, proving that the Filipino athlete can stand shoulder to shoulder with the very best in the world, for his groundbreaking success as the first Filipino athlete to bring home multiple Olympic gold medals to the Philippines, for his truly uplifting life story, serving as a role model and inspiration to Filipinos for generations to come, especially young homegrown athletes, to strive not just for personal success, but for glory of country and people, and for bringing immense pride, honor, and joy to a grateful Filipino nation, have conferred the Presidential Medal of Merit on Carlos Edriel P. Yulo, done in the city of Manila this 13th day of August in the year of our Lord, 2024. Mr. President, Carlos Yulo. Carlos Yulo will also be receiving 20 million pesos from the Office of the President.
in addition to incentives under the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. An Amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, and travel tax exemption until June 30, 2028, courtesy of TIEZA. Thank you so much, Mr. President, as well to our presenters. Muli para po sa ating mga atleta, isang masigabong palakpakan po.